atat eh. Okay mga ka-TH, so nakita nyo kanina, sinukat natin yung lahat ng markering mula doon sa puno ng mulawin, papunta doon sa fulcrum marker, yung balon sa gitna ng ilog. At mula sa gitna ng ilog na balon, papunta naman dito. So doon ay mula sa puno, papunta doon sa bato, ay 18 meters. Ano ba? 18 no? 18. Tapos galing naman doon sa puno ng mulawin, papunta dito ay 27 meters. At galing naman doon sa puno ng balon, sa balon na yon, papunta naman dito sa butas ay 14 meters. On and all, kapag kaplinas mo yung tatlo ay 59 meters. So talaga nga mga Hapon, nagbabaon sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Kaya lang, ang compass kasi galing doon sa puno ay 360 degrees, ang tinuturo ay tubig. Kaya dito talaga ang tatamaan niya. Mula sa sukat na 27 meters sa pulsya. At galing naman dun sa fulcrum, 30 degrees pala. 30 degrees galing sa fulcrum papunta dito at 14 meters. Papunta naman dito sa sa exact location. So talagang nakasukat, naka-triangulation siya. At kung akalain mo, dun sa puno ng mulawin nagbaon, walang laman dun. Dun sa balon, hinukay ng mga unang treasure hunter, 80 feet, walang laman. At dito, nung nirimap namin, dito sa tumama. Kaya dyan kami nagsimulang mag-test dig. Ngayon, gagawin na lang natin ngayon ay i-double check. So, ang assuming na lalim niyaan ay mga nasa 59 meters. So, mga 60 meters. Talagang opening ng mga ng mga Japanese loot, yung 69 meters, 59 meters o 60 meters. Ito yung 3 telescopic long range antenna natin. Hindi mo na kailangang balahan to kasi may loaded na to ng gold wire. So yun talaga yung tinuturo niyang position. Yan. So try ko ba dito kung tuturo talaga. So nakalinya tayo dito. So naka-align to dito. Talagang nag-ano siya doon, nag-position siya papunta doon. Okay, para malaman natin, i-corner can natin, talaga siya kung nandito. Hindi siya pwedeng lumagpas sa ilog kasi ang tinuturo ay north 300 degrees at hindi ka pwedeng magbukay sa ilog mismo. So, nandito lang siya dahil siko siya eh. So, ito na, huhulihin natin siya dito. Titingnan natin kung ano reaction nito. Long range na to. Ayan o. So nandito na tayo sa ilalim nito kanina bro no. Itong posisyon na to. So, ayun o. So yun yung galaw ng 3 telescopic antenna kapag nasa-central mo yung deposit. Okay, so yun, dito naman tayo sa LRAD. Tingnan natin kung paano gamitin itong LRAD na to. Dito naman ako kukuha ng sukat. Ng alignment. So yung LRAD, hindi kang turo sa posisyon na yun. Diyan din ang turo. So ang trabaho naman itong LRAD, isusureball din natin kung nasaan. Yung locator siya ay umiikot pag natapat sa deposit.
Itong Elrad. Kasi sa lalim na 60 meters, walang electronics gadget na kayang mag-penetrate ng treasure deposit ng hapon. Pag natapat ka sa deposit, magkukross yung kusa. Ayun walang galawan yan kasi nasa sentro kami ng deposit. At itong buong tinutungtungan ko na to, halos ganito yung deposit. Medyo may kalaliman nga lang ang treasure deposit. 60 meters ang assuming Tapos yung Japanese one na lang. Tol, paabot nga tol. Yan. Tatlong gadget ang gagamitin natin dito. Ito yung pure copper na Japanese one. Ito ay wala pang gold. So kailangan to lagyan ng bala. Di kagaya ng mga yan, may mga gold sa dulo So dito sa holder, ito sa handle niya, diyan ka maglalagay ng bala. Yan. Yung hindi pa marunong nito, ang paggamit niyan, pwede mong ipitin dito. Tapos tapatamaan mo dito sa pulso. Tsaka may tututok yan. So nalukit na ng dalawang object. Ano? So bukas na kasi siya nakaka 30 meters na kami. 30 meters na lang hahabulin namin. Malapit na. Yan, 30 meters na lang. So kapag ito naman Japanese wand ay pinahiga mo, ang kanyang reaction ay magiging pababa naman siya, magbabound siya pa ibaba. Yan. Malalaman mo kapag open na at nakukuha niya na yung aura ng gold, malakas na siyang pumalo. So, yan mga ka-TH, tips ko lang, talagang walang mga electronics device na kayang mag-penetrate ng lalim ng treasure deposit, lalo na kung mga big deposit kagaya nito. Ito ay nasa 60 meters. So ang mga scanner, ang kayang abutin lang ay nasa 40 meters. Tapos na siya ng 20 meters para ma-detect niya yung pinaka-ilalim. Kaya ginamit na natin ng mga manual na detector, yung mga hindi gumagamit ng mga baterya. Yan ay frequency mula sa katawan mo, kasi yung katawan mo may kuryente din, at yung frequency ng gold magsasalubong sila, kaya nagkakaroon sila ng reaction. Okay mga ka-TH, sa may mga gustong mag-avail, mag-order, ay gumagawa ko niyan, mag-PM lang kayo sa akin. May malaking kahoy na parang tablon na nakaturo dito sa ilawan dito. Dito nakaturo sa west. Sa ilalim ng hagdan. Ito yung hagdan. Sa ilalim ng hagdan nakaturo. Yan yung makakawin namin. Ayan yung paligid. Malapad yan kaso sa duro.
Namin nakuha ng buo. Okay. Yan. Konting video na. At tinitira na nila yung kahoy. Kahoy yun. Puro kahoy na. Ito yung sinasabi ko tulo. May mga gold dust oh. Ayun oh. May mga ginto oh. Talagang linalagyan nila ng gas yan. Isip mo to lahat yan oh. Kasi natin lahat ng kahoy yung mga ginto. Mga ginto yung mga kahoy oh. Ito. Lahat ng nakuwang kahoy may mga gold dust ayun oh. On, post. Post. Bagong ahon, broken. May mga kahoy nang kasama. Ito. Oh. Nabot na natin tol yung ano, yung treasure bolt. Treasure bolt na tol. At saka sulit na sulit. Wala nang buhangin. Gold dust oh. Nakadikit na sa bato yung mga ano, mga gold dust.